I was blown away kasi ramdam ko na nag-improve yung comfort and yung handling niya. So ito na mga katingin, yung pinaka-naantay kong araw, yung magpapalit na tayo ng mags tsaka ng race tire para sa ating Sniper 155. So ito siya sa ngayon, si Carding, nasa loob ng office natin kasi noong time na nilagay natin siya rito, punong-puno kasi ng motor yung office natin. So ngayon, i-activate na natin siya. So ang problema kasi, mga 3 months yata itong hindi umandar or na mga 4 months kaya, sobrang lobat niya. Pero actually may power naman siya. Wala siyang busina. Try to start. Wala, di talaga kaya. Kailangan nating palitan din yung battery. And then, papalitan tayo ng mags. Ito yung mags natin, G-Ren na mags. Tapos, try natin kung malalagay natin itong transmission sa kanya. Ignition coil. Tapos, meron pa pala tayong dumating na suspension from G-Ren. So, rear suspension. Palit din tayo. Fully adjustable suspension. Tsaka, syempre, yung race tire, Pirelli. So, ngayon, kailangan natin siyang alisin dito. Atras natin dito siguro. Angat muna natin siya, tapos tupin natin yung center stand. Sige, angat. Yan. Yun, gaan lang. So ngayon, okay, naipit dito. Try natin buhatin. Yan, okay. Hindi pa. Yan. Titingnan natin siya. Yan, okay. Sangat natin siya ha. Hawak sa front shock dito. Problema kasi pinalagay ko ito ng sakto-sakto. So paglalabas nito, sigurado mahirap. Ayun, subukan lang natin kung magagawa natin. Angat natin yung dalawa. 3, 2, 1, sabay. Yun, kaya. Last talaga ng kasama natin dito. Hindi na siya nagasgas. So, ganun lang kadali. Labas natin siya. Yan. So ngayon, gagawin natin. Ito naman, tataas natin. Kaya mo. Lakas. Oops. Kaya limili ko dito. Gas ba yun? Tumapon yata yung gas. Walang kahirap-hirap. Problema. Hindi tumapon. So, lagyan na siya dito. So, ito. Yung battery niya, andito siguro yun. So, ito yung disadvantage ng Cardinals na air scoop kasi bukod sa tinabasan dito, hindi mo na siya pwedeng iwan na nakaganyan. Tumatama na. Kailangan mo na siyang hawakan. Or pwede tayong kumuha ng pantukod. Tutukuran natin dito. Yan. At ayun ang battery niya. Madali pa lang nakuha yung battery. So sa mga race bike, wala na pong takip dito para easy access yung battery. Pero tayo syempre, sayang naman kung alisin natin. So pasensya na, napakadumi ng motor natin. And ito I think, pwede pa natin siyang gamitin. Pero siguro palitan na natin. Medyo matagal na rin naman to kasi yung Sniper natin. 22 model to, so it's been 3 years na rin. Sulit na rin siya palitan. Kasi mahirap yung mamaya gamitin natin siya bila tayo malobat. Ano yung battery niya? Sobrang liit lang. So ito yung gagamitin natin sa kanya, Life PO4. Anyway, this is not sponsored. Binili natin to. So kung tatanungin niyo ako kung saan ko nabili, nalagay ko pa rin yung link sa description. Pero hindi ko magagaranti na napakaganda niya kasi susubukan pa lang natin siya sa Sniper. So yung size nila, syempre mas malitong lithium. Tsaka yung weight niya, mas magaan. Ito siguro, kulang-kulang 1 kilo. Yung stock, yung ito, sobrang gaan. Parang 300 grams lang yata ito eh. So yan, paglalagay natin siya dyan, sakto rin. Medyo may konti pa nga siyang kalog. I think, kailangan natin siya lagyan ng May kasama naman siyang parang foam spacer dito. Natin siya lagay dyan. Yan, para wala na siyang kalog. Dito may konti. Pwede natin siya lagyan ng karton. Hindi ko alam kung safe yung maglagay ng karton dito eh. Mapuy eh, no? Pwede ka maglagay ng karton dito. Yan, para lang di siya kumalog-kalog dyan. Okay, comment down below kung safe maglagay ng karton dito. At pag hindi, palitan natin siya ng styro. Rubber na lang kaya. Huwag na karton. At nagbago na isip ko. So, meron pala tayong rubber dito na pakalat-kalat. Yan. So, mas maganda na yung fitting niya ngayon. Tapos, ito yung screw. So, may kasama na siyang bolt with washer. At mali pala yung lagay natin. Baligtad. Yan. So, hindi pa po natin subok to. Itong battery na to, kung okay siya sa Sniper. Babalitaan ko kayo pag maganda. Pag hindi tayo tinirik. So, yun pala problema, no? Mali yung pwesto. Kailangan pa ganyan. Napipilipit yung kable. So, kailangan yung pa ganyan siya. So may malaki tayong problema, hindi maabot. So ito yung hindi maganda sa kanya, nasa gitna kasi yung terminal. Mahirap siyang paabutin. Hindi ko alam paano aabot to. Yung terminal naman ito, saktong-sakto lang. Pwede natin siyang paganyan. Higa natin. Paganyan. Okay. So pabaligtarin natin siya. So ayun, nagawin ng paraan. So kailangan baligtarin yung terminal para magkasya siya dyan. And then, balik natin to. Dito. Yung spacer. Yun. So, ayun na. At syempre, bago ang lahat, subukan muna natin kung aandar. Baka mamaya kasi, hindi siya aandar. Tulad niyan, walang power. Hindi siya maandar. Bakit kaya? Check natin. Ayun! Sa kasamaang palad, lobat. Lobat po siya. So, after 30 minutes of charging, makikita natin dito sa charger natin, nagbiblink na yung full charge. And siguro pwede na siya. Tatanggalin muna natin yung mga alligator clips. And then, syempre, subukan muna natin kung i-start siya for the first time after, hindi ko na maalala kung kailan, mga 4 months yata itong di umandar. Subukan natin. Yun! 1 click! It's alive! So, ganyan kalakas yung kamay natin. Kinamay lang.
Matry natin sound check. Shoutout sa Cardinals Racing para sa ating exhaust. May dumating tayong pyesa. So right now gamit nating shock. Itong X1R. Pero may dumating tayong bagong shock. So ito mas maganda yung kulay na ito. Tsaka mas maganda yung performance. Kasi ang tawag dito, Race Pro Edition. Talagang pangarera. Fully adjustable na shock. Yung brand niya ay Jiren. Buksan natin siya. Napaka-pogi. So mas bagay siguro to. Tsaka ang maganda sa kanya is meron na siyang preload adjuster. And remote preload adjuster. So madali siyang i-adjust. Kahit na nasa biyahe ka, pwede mo siyang pihit-pihitin. Angas. Napaka-pogi. Steel braided lines. Tapos meron siya dito ang adjustment ng compression. Tapos meron pa siya dito ang adjustment ng rebound. So 3-way adjustment. Fully adjustable. Pakabit na rin natin to para masubukan natin kung gaganda ba ang kanyang performance. Let's go. Ito unboxing na rin natin yung mugs na ipapalagay natin. Yun. So ito siya. Tapos natin isa. Ayun. So yung kulay niya, halos medyo malapit yung kulay. Pero mas ano to, mas dark ng konti. Mas ang datingan niya parang titanium. Bronze, parang bronze yung datingan niya. Tapos pwede natin itong ipa-powder coat kay Defy Customs, Caloocan. So comment down below kung ano gusto yung kulay palagay natin. So yun, napakagaan. Yung size nga pala nito is 1.85 sa front, 2.15 sa likod. Okay, let's go. Kaya rin tayo magpapalit ng mugs kasi itong gamit natin ngayon na Cardinals Racing. Yung size niya kasi is 2.75 yung lapad. So ang problema, yung gamit natin ngayon na gulong na Diablo Super Corsa SC1 Raystar, 110 ang sukat niya. Kaya lang ang problema, hindi siya bumibilog kasi nga sobrang lapad ng mugs. So kailangan gamitin natin mugs daw. Sabi ng mga experts, sabi ng mga racers, is 2.15 which is saktong-sakto sa size ni Jiren para mas gumanda yung profile. Kasi kung 2.75 masyadong malapad, ang nangyayari doon sa gulong, di siya dumudonut, medyo na-flat siya. Kaya pag tumotodo tayo ng lean or yung higa natin sa racetrack, konti na lang yung traction natin, minsan nararamdaman ko dumudulas siya. Parang bumibitaw. Di naman dumudulas actually dahil sa gulong, bumibitaw siya sa racetrack dahil nga kulang sa pagka-donut. So yung pagka-donut, yung profile, pagpayat yung mugs, mas mababanat yung gulong, compress and tatambok siya rito. So pag matambok na siya, mas marami tayong traction kapag naka-lean. So ngayon, on the way na tayo sa Takara Tires para bumili ng bagong Pirelli tires and pa-install tong Jiren mugs. Tapos napakalambot pala ng gulong natin kaya kailangan lagi kami tire inflator. Ito yung gamit natin Xiaomi tire inflator na rechargeable. So ang hangin natin kanina 11 lang pala doon sa likod. So nilagyan natin siya ng mga 23. So delikado pag malambot, lalo tubeless tayo. Pwedeng kumalas yung gulong nyo. Harapan natin 11 din. Consistent. So gawin natin 23 sa likod, siguro sa harap 23 na rin. Dito tayo sa safety. And yung pito natin di siya stainless, so kinakalawang. Yan. So ayaw naman natin ng sobrang tigas kasi matagtag naman tsaka mahirap bumenking-benking pag sobrang tigas naman. Kailangan sakto lang. Pag racetrack specs na tire pressure, kailangan mas mababa yung hangin. Usually mga nasa 20 or below. Yun yung cold tire pressure. Ngayon pala cold pala tayo. So naka 23, mamaya titigas pa yan. Magiging mga 25 pa yan. So ito ngayon si Snipey natin, no? Scarding, kargado ng parcel. So yun, dito na tayo sa Takara Tires, Caloocan. Malapit lang sa 10th Avenue. Hinabot na tayo ng hapon. Sana meron pang pwesto. Haba siguro ng pila dito. Karon, yun. Okay na, may bakante. Pila. Gilid muna tayo. Kaya, yun. Okay. So pila lang tayo dito. Sobrang dami na mga nagpunta rito ng mga motovloggers. So kailangan nyo ng mga tires dito sa Takara Tires. Iba't ibang klase tinda nila. Kita nyo lahat ng klase ng gulong. Oo nga eh. May tinda rin ba kayo ganyan? Wala po. Wala? May rin ganyan, no? Bira lang ganyan, no? Bira lang. Oo. Pakabit to, mags, palit mags tsaka gulong. Pwede rin pang racetrack, yung Rosso Sport. Dapat yung isito kung racetrack talaga. Isito kapag racetrack. Isito dapat. Ito na si Carding. Big Sniper 155. So, kakalisin ni Kuya ang mga gulong. Maganda rito sa Takara Tires, libre ang labor. Nakapito, libre. Tsaka sealant. Kaya lang dito tayo magpapalagay ng tire sealant. Tsaka free balancing na rin pala. Kasi yung tire sealant, wala ng balance kapag gagamitin mo sa racetrack. Dali lang pala baklasin, no? Training lang kasi ako, sir. Training pa lang ako. Training. So ito pinakamatagal dito eh. Ito ang original. Ito sana soon. Mapalitan natin ng CNC plunge. Baka may mag-sponsor. Baka naman, CNC plunge.
Yung gulong natin dito. Nakita ko sa inyo yung gulong na gamitin natin to. Pirelli baka naman. 100 by 80 by 17, 110 by 70. Yung likod by 17, tubeless. Diablo Rosso Corsa 2. Ito yung pang race. Pwede pang race track, pwede rin natin pang kalye. Kahit paano kasi meron siyang tread. So, kapag medyo basa, pwede pa rin naman. Huwag ka lang bumangkin yung sobrang lalag. Pati-kurutin. Ayun, no? Ang lambot. Soft compound, baby. Boxing sa bago natin mga Ayun ang mga Gearin. Walang kahirap-hirap pagtanggal ah. Expert na expert. Para sa pitik lang ah. So ito yung makita natin yung difference, no? Dito yung gamit natin dati na Mags Cardinals Racing. 2.15 yung harapan. Ito, 1.85. Kaya nangyari, mas matangkad na yung mangyayari ngayon. Mas marami tayong traction sa gilid. Ito kasi hanggang dito lang. Di natin masagad eh. Mas tumangkad siya Tsaka yung sidewall, parang sa slick car. Galing eh, no? Maliit na talaga yung sidewall nyo. Dito, mas matangkad yung sidewall. 100 by 80. Tama, ito 100 by 70 lang to. So, ibang specs kasi to. Na dito, mas masasagad natin siya. Mas low profile pala kasi to. 100 by 70. Sakto lang sa Diablo lettering. Ito naman, mas maluwag. Diablo lettering. Ilipat natin yung mga rotor disc. Shoutout kay Boss Aaron. Boss Aaron, shoutout. namin. Shoutout. Boss Aaron, shoutout sa'yo. Manager ng Takara tayo sa Caloocan. Kay ng Takara. Nasa main. Nagsama siyang bearing. Pinadresahan. Gas cap. Mas payat ngayon yung spoke natin. Kumayat. Right go. Boss Candy. Boy, doon, dito ko ako. Iniiwan niya talaga dito. Corner senior, schedule corner unit at late 5 LR. Ganda ng kulay. Maganda, meron silang torque wrench. O siguradong tama ang torque specs. Ayun, okay na. Babait nila, di ba? Sila nagbalot, sila pa nagtulak palabas. At ginabi na nga tayo. Kaya thank you. Kaya, boss, thank you. Mga ilang kilometro ang break-in yan? 20 to 40. Takbogi mo na. Wow. Sayang, daan sana ako Sigma to supply. Yan lang, sarado na eh. And so, right away na feel ko kagad, parang gumanda yung handling Parang gumaan yung handling. So, nangyari na bawasan ng konti ang ating contact patch dahil nagtipis tayo ng mags. So, nabawasan ng ating contact patch pero nadagdagan ng ating side contact patch. Sa edge ng tires, mas maganda ngayon ang ating traction pag naka-lean. Eh, syempre malalaman lang natin yan pag nadala natin sa racetrack. Nakakamiss syempre to ang ating slick tire pero hindi siya kasi nasa correct spec para sa ating mags. So ganun kasi sa racing kailangan syempre tama din yung spec mo, hindi pwedeng basta-basta lang, diba? Para ma-achieve mo ang optimal performance. Yung height niya for sure tumaas kasi na-donut yung gulong natin mas bumilog para tayo naka big bike. Siga si ate, walang helmet, no? Tayo, kargado tayo ng gulong. Alright, naka-night mode na tayo para mas maganda ang liwanag. So di tayo maka-atras, naka-forward lang yung katawan natin, yung puo natin dahil sa meron tayong karga sa likod. So bukas may ride kami, hindi ko alam kung Giorno o itong si Sniper ang gagamitin ko. Hindi ako makapag-decide. Sino kaya maganda gamitin natin? Limutan ko sabihin, lambutan lang yung gulong. Parang tigas na gulong. Right away, gusto niyo nang humiga, Gusto
sa bumangking ng gulong. Meron pa nga palang break-in period to. Excited eh. Excited bumangking. Ito na mahirap dito, yung traffic na matindi, no? So pag traffic, naka-reset ka, nako, mapapaisip ka talaga kung bakit ba ako nagre-reset. Ngawit na ngawit talaga dito. Maganda yung hindi masyadong nasa likod yung re-reset, para slight lang. Kasi sobrang aggressive talaga. Nasa high range yung power niya. Kailangan pipigay mo talaga. Ano? About 5,000 RPM yung power niya. Ay! Lalim nun ah. Nakalula na rin, no? Tara, samahan nyo ako. Ipa-install na natin ang ating bagong G-Ren Race Pro Suspension. At grabe, na-miss ko tong si Carding, ang ating Yamaha Sniper 155. Napakasarap pa rin niyang gamitin kasi napakagaan. At bakit nga pala tayo mag-a-upgrade ng suspension? Kasi yung stock suspension, usually hindi siya adjustable at medyo mabilis yung talbog or yung rebound niya. Lalo tong Yamaha Sniper natin, naka-circuit concept at syempre ginagamit din natin siya sa racetrack. Ang advantage ng fully adjustable, pwedeng i-adjust yung rebound, yun yung talbog o yung balik ng suspension pataas. At yung compression, yun yung pag-compress or yung pagbaba ng suspension. At finally, meron siyang remote adjuster ng preload. So, hindi mo na kailangan pihit-pihitin. Gagamit ka pa ng special tools o yung spanner para lang ma-adjust yung preload. Pipihitin mo na lang to. Meron siyang hydraulic preload adjuster. And not to mention, napaka-pogi kasi kita nyo naman yung mga pihitan niya, CNC. Kaya may dagdag pogi points. Bukod sa gaganda yung handling at magiging perfect siya sa racetrack. And lastly, syempre, kung gagamitin mo naman siya sa street, pwede mo siyang itono para sa comfort. So, depende sa iyong riding habits or sa iyong preference kung saan mo siya gagamitin. Very flexible kasi ma-adjust mo siya. Also, depending on your weight or kung meron kang back ride. So, ito na nga matapos nilang i-adjust or itono ang ating G-Ren Race Pro Suspension. Test ride na natin. And right away, I was blown away kasi ramdam ko na nag-improve yung comfort and yung handling niya. Pauwi na nga tayo at very satisfied ako dito sa G-Ren Race Pro Suspension kasi bukod sa maganda yung performance niya, imagine, inabot lang ako dito ng 4,300. Abangan nyo yung next vlog natin dito kay Carding, ating Sniper 155 kasi isasabak na natin siya sa racetrack para masubukan na natin lahat ng mga pinalagay natin dito, especially yung ating bagong G-Ren mags, ang ating Pirelli race tire, and syempre finally ang ating G-Ren Race Pro fully adjustable suspension.